Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses at welcome po dito sa ating channel mga kaboses. At ngayon pong araw tatalakayin po natin ano po ito pong balita mga kaboses na ito raw hong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay nag-order po ng isa pong malalimang investigasyon sa alleged poor service and expensive water bills mga kaboses ng Villar-owned Prime Water, yung Prime Water po mga kaboses na pagmamayari ng mga pamilyang Villar mga kaboses. At ayon nga aligasyon, may mga aligasyon po kasi mga kaboses na ito raw hong Prime Water ay nagbibigay po mga kaboses ng hindi magandang serbisyo para po sa mga tao. At marami nga hong mga reklamo mga kaboses at ito po ay ayon sa atin pong Presidential Communications Office o ni Palace Press Officer Claire Castro mga kaboses sa isa pong press conference. Ayon po dito mga kaboses sa The Manila Times, President Ferdinand Marcos Jr. will order an investigation into the complaints against the quality of service provided by Villar-owned Prime Water Infrastructure Corporation. Yan po ang sabi ng Malacanang. At Palace Press Officer Claire Castro issued the statement following the numerous complaints regarding the lack of water supply in the towns of Calumpit, Malolos City, Marilao, and San Jose del Monte sa Bulacan, mga kaboses. Ngayon po mga kaboses, ito po'y pag-uusapan po natin. Alam naman ho natin mga kaboses na itong mga Villar family ngayon, lalo na po si tumatakbong senador mga kaboses na si Camille Villar, nasa alyansa po para sa bagong Pilipinas. Nasa linya po mga kaboses ng mga Marcos. At kung matatandaan po natin mga kaboses, ito pong si Camille Villar una na rin pong from alyansa, lumipat po ito at inendorso ni Vice President Sara Duterte mga kaboses. Meron pa nga silang endorsement mga kaboses, ads, may advertisement pa pong nagawa. Ito nga si Camille Villar at Vice President Sara Duterte. At tanong po natin, ito pong panggigipit nga ba ng Marcos administration doon po sa pamilya ng mga Villar mga kaboses, isang bagad matatawag nating demolition job mga kaboses, para po ipakita kung gaano po sila kapangyarihan mga kaboses na hindi dapat sila trinatraidor mga kaboses. At kung sino man yung tutulig sa kanila, alam naman po natin na magkalaban na yung Marcos at Duterte mga kaboses. At kung may tumuligsaman sa kanila, talagang maiipit. Alam naman po natin, maraming pinapatawag ng mga DDS vloggers mga kaboses kasi ayaw nila makinig sa mga komentaryo ng mga vloggers na suportado po si former President Rodrigo Roa Duterte. At yung mga politicians, mga leaders na kumakampi kay former President Rodrigo Roa Duterte, pinaparatangan ng kaso mga kaboses. Kaya sa ating nakikita ngayon, ito ba'y parte ng paghahasik mga kaboses ng lagim ng Marcos administration? Kasi ito mga kaboses, samantakin nyo po mga kaboses, noon pong time na si Camille Villar inendorso ni Vice President Sara Duterte, sunod-sunod po yung issue na tinira sa pamilyang Villar mga kaboses. Unang-una po dyan, ito pong sinabi nung nakaraan mga kaboses ni Attorney Claire Castro na kaya raw tumataas itong presyo ng bigas dahil po sa walang kwentang batas na ipinasa mga kaboses o ginawa mga kaboses ni Senator Cynthia Villar. Ito pong Rice Tarification Law. Yan po yung unang-unang pinasabog po nila na issue mga kaboses. Dahil daw sa Rice Tarification Law na ang author ay si Cynthia Villar, umepekto raw po mga kaboses ngayon sa paghihirap ng ating mga magsasaka at lalo na ng mga Pilipino sa pagsirit po dahil po sa pagsirit ng presyo po ng bigas mga kaboses. At kung matatandaan po natin na itong Rice Tarification Law ay nabuo mga kaboses during the time of
former President Rodrigo Roa Duterte. Pangalawang issue po mga kaboses, yun pong show cause order na inisyu po ng COMELEC o Commission on Elections kay Camille Villar mga kaboses dahil daw po sa alleged vote buying. Pagkatapos po ito ng pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Camille Villar mga kaboses, pinatawan po siya ng show cause order ng COMELEC at dahil raw ho sa nasapon ito sa isang video mga kaboses kung saan namimigay ito ng pera o mga prizes mga kaboses na pinagbabawal po at mafo-fall po sa bilang vote buying. Kaya pina-explain po si Senatorial Bet Camille Villar mga kaboses. At agad naman po itong sinagot mga kaboses kinabukasan ni Camille Villar na ito raw po na video, yun pong kumalat po na video mga kaboses sa alleged vote buying, matagal na po, before pa po daw yun sa campaign period mga kaboses kung saan wala pang restriction sa paglabas ng pera ng mga kandidato mga kaboses. Ano po? At after nun, wala na pong ibang reaction from COMELEC mga kaboses, patuloy pa rin po sa pangangampanya si Camille Villar. At ito rin po yung isa sa binabato mga kaboses, ito nga hong issue ng Prime Water mga kaboses, Prime Water Infrastructure Corporation mga kaboses, dahil raw sa maraming complaint na lumabas dahil daw po sa hindi magandang serbisyo mga kaboses at masyadong mahal na bayarin sa tubig mga kaboses sa Bulacan. At after po nito mga kaboses na lumabas itong mga issue na ito, sunod-sunod po ito, I think nasa isang araw nga lang po ito pinalabas sa media mga kaboses. Ito lahat yung mga issue ng mga Villar after ang pag-endorso ni VP Sara Duterte. Effective naman din po yung ginawa ng Marcos administration. Kasi after po na inilabas yung mga issue ng mga Villar, itong si Camille Villar mga kaboses sumama sa isa pong political rally na naman sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bigla po siyang lumitaw at sumama po sa kanilang political rally. Pinapakita po ngayon ng administrasyon na talagang kung lilipat ka, wala kang kaya kasi kaya nila lahat na ilabas mga kaboses o ilahad o sirain ka sa publiko. Ano po? Parang ganun po yung nakikita natin mga kaboses. At ngayon po, ngayong araw lang po mga kaboses sinabi po ni PCO o ni spokesperson po ng Malacanang na si Attorney Claire Castro na gusto raw ho ng Pangulong Marcos na maimbestigan itong Prime Waters despite po na si Camille Villar ay nandun pa rin sa kanilang alyansa mga kaboses. Now, tingnan natin itong post ni Kifi Chu mga kaboses o ni Crisette Chu mga kaboses. Painful to see a good friend being taken by a foreign entity. Sabi niya rito, as a Filipino taxpayer, I look at consistency in action and in words. When someone speaks up for you at your lowest, even at the risk of retaliation by powerful people, I see it as the biggest green flag that courage and patriotism reside in their hearts. Yan po yung first paragraph. I see it in the Villars. BBM just declared he will pursue an investigation against the Villars Prime Water, coincidentally after Camille Villar was endorsed by Sara Duterte. I get the Villars, who may have so much to lose but are one of the first to voice out. Even when defending Duterte, which means defending our sovereignty, will bring them problems. Bahala na, lalaban ka talaga. I get it, my fellow billionaires, we will fight alongside you. Ayun, mga kaboses. Yung ang punto po na nakuha natin dito dahil screenshot po ito na pinost ni Kifi Chu mga kaboses sa isang post po ni Manny Villar, former Senator Manny Villar mga kaboses, regarding po sa kanyang suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte kasi po pinakita ni Manny Villar mga kaboses yung kanyang kagandahang loob niya mga kaboses at pinakita niyang pagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin po natin mga kaboses, isa rin ito kasi hindi talaga mga kaboses maikakaila mga kaboses na itong ang mga Villar malapit pa rin po talaga sa mga Duterte mga kaboses. So imagine
kahit na bilyonaryo itong si Villar mga kaboses, at kahit na napaka-powerful, although powerful din naman sila mga kaboses, malaki rin yung ambag nila sa taxes natin dito sa bansang Pilipinas, ngunit pinapakita pa rin ng gobyerno mga kaboses na talagang merong mas may makapangyarihan mga kaboses at kaya nilang kontrolin yan. Ano po mga kaboses? So ganito na lang ba talaga kadali mga kaboses yung atin pong bansa? Kung hindi ka po kalyado o nasasaktin sila sa iyong mga tira o mga banat laban sa kanilang administrasyon, kulong ka, aparatangan ka ng mga iba't ibang issue mga kaboses, at kaya kanilang sirain at gibain mga kaboses. So kayo po, ano po yung reaction po ninyo mga kaboses regarding po sa ito pong issue na ito, ano po, na nag-create po ng mga iba't ibang reaction from netizen. Sabi nga ng mga netizen na huwag kayong matakot. Sabi po nila sa mga Villar, huwag po kayong matakot, bilyonaryo po kayo. Kayang-kaya nyo po ang eleksyon na kayo-kayo lang. At kayang-kaya nyo na tumulong sa tao kahit kayo-kayo lang without the support of this administration. Yan po yung sabi ng iba mga kaboses. Ano po? So kayo, ano po yung reaksyon ninyo? Comment nyo po sa baba mga kaboses. Paki-like, subscribe, and share lang din po. Marami pong updated sa atin pong mga napapanahon na mga issue ng panlipunan mga kaboses. Maraming salamat. Ako po si Kaboses Wins mga kaboses, at kayo po'y nanonood ngayon sa ating YouTube channel, The People's Watchdog mga kaboses. Maraming salamat po sa iyong suporta. God bless po and bye-bye.